guys! Welcome back to my channel, VA Talks with Leah. And today, I'm super excited to share with you this free tutorial about starting your online business by selling digital products. Kaya kung ready ka na to learn and maybe start your first digital income stream, get your notes ready and let's dive in. Hi, do you want your business to stay competitive and generate more leads? Well, ChatGPT has the potential to revolutionize lead generation procedures across the globe. Bakit nga ba magandang magbenta ng digital products? Well, personally, I love digital products kasi super beginner-friendly sila. Very low capital, no physical inventory, and super taas ng profit margin, almost 100%. At isang beses mo lang siyang i-create, pero pwede mong ibenta ng paulit-ulit for the next few years. What you will learn today. So pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung digital products, ano-ano yung mga digital products na pwede mong ibenta, paano mo malalaman kung ano yung digital products na bagay sa'yo, step by step paano gumawa ng sarili mong digital products, paano mag-set up ng sarili mong online store, at syempre, paano mo siya i-market at makakakuha ng sales. Ako ay nag-start magbenta ng digital products last year, November 2024. At so far, medyo malaki na rin yung kinikita ko dito kahit hindi ko siya masyadong na-market kasi nga aside from selling digital products ay isa rin akong affiliate marketer at isa rin akong virtual assistant. Pero maniniwala ba kayo na kahit sobrang busy ko, ay kumikita pa rin ako sa aking digital products? Kasi nga, isang beses ko lang siyang ginawa, pero paulit-ulit na may bumibili. Kasi yung digital products natin ay pwedeng maging passive income. Yung pinakamalaking sales na nakuha ko sa pagbebenta ng digital products ay almost 50,000 pesos a month. Take note, hindi ko pa siya masyadong naipopromote dahil nga meron talaga akong trabaho. Nagbebenta ako ng digital products ko sa Rocket PH pero hindi ko siya masyadong napopromote. Mas marami akong benta sa sarili kong website na ginawa. My best selling digital product is my ebook. The title is How to Become a High-Paying Virtual Assistant. Ang digital products ay digital assets. Hindi lang siya basta products. Ito ay something na pwedeng magbigay sa'yo ng passive income habang busy ka sa ibang bagay. And the best part is, pwede mong gamitin yung free traffic methods, meaning no need to spend on ads. Compare mo yan sa physical products. Kailangan ng kapital, inventory, shipping, at mas mataas ang risk. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, I highly recommend digital products. Kung bago ka pa lang sa concept, ang digital product is a non-physical item. Something na pwede mong i-download. Like ebooks, PDFs, Canva templates, recipe guides, courses or tutorials, even mini games. Basta tandaan, your product needs to provide value or solve a problem. Kahit entertainment pa yan, if it makes people lives better or easier, it has value. So ngayon, gagawa ko ng tutorial para dun sa mga taong gustong mag-create at magbenta ng sarili nilang digital products. Gagamit ako ng ChatGPT para sa mga ideas at Canva para sa layout and design. Super dali lang at super bilis lang. Promise. So let's say isa akong small business owner na gusto kong mag-share ng tips kung paano ko na-manage yung aking online shop. From inventory, customer service, and marketing. Baka ikaw rin, meron ka ng experience sa business or may natutunan ka na sa journey mo na pwede mong i-share sa iba na gustong magsimula din. So first step, magtatanong tayo kay ChatGPT. Type natin, top 10 common struggles of small business owners who have an online shop. So ayan, magbibigay na siya ng listahan ng usually na-experience ng mga online sellers. From there, makikita mo agad kung ano yung specific pain points na maaari mong i-address gamit yung digital products mo. Okay, so next, tanungin ulit natin si ChatGPT. Give me 10 digital product ideas for small business owners who want to learn about online shop management. And boom, ayan, binigyan na tayo ng checklist. So, let's say, gusto kong gumawa ng ebook. Then, itatype ko ngayon, give me 10 trending ebook title ideas about managing online shop for beginners.
So, ayan, may lumabas na ulit na list ng mga pwede mong pagpilian or ideas. So, let's say, ang pipiliin ko ay from zero to orders, how to set up and manage your online store like a pro. Tapos, i-type lang natin, can you create an ebook about from zero to orders or how to set up and manage online store like a pro. So, in seconds, ayan na, may full draft ka na ng ebook at syempre, i-tweak mo pa rin para may personal touch ka sa sarili mong ebook. Let's bring your content into life gamit ang Canva. Canva is free and super beginner friendly. Hindi mo kailangan ng pro account. Open your browser and then just type in canva.com. Pasensya na guys kung hindi ako gumamit ng desktop screen recorder kasi pag yun ang ginamit ko magiging landscape yung layout which is hindi tugma or kaparehas nung ginawa kong video. Nalimutan ko na sa YouTube nga pala yung content na ginagawa ko. Dapat, nung nag-shoot ako ng video, dapat naka-landscape na agad. So, yun. Kaya ito, ginawa ko, portrait na rin itong pagkuha ko ng video para sa tutorial. Pero, gagawa na lang ako ng separate video. Yun yung detailed tutorial kung paano mag-create or mag-design sa Canva at kung paano kayo mag-setup ng inyong online store. Okay, so andito na tayo sa Canva at sa search bar sa taas, i-type lang natin yung ebook. By the way guys, kahit pala free account lang ay makakagawa kayo ng mga designs sa Canva kasi marami ditong free templates at mga free elements na pwede nyong gamitin. So kapag ebook ang ating ide-design, piliin lang natin yung maraming pages. So kita nyo, ang daming templates na lumabas. Okay, eto yung pipiliin natin. I-click nyo lang yun, tapos i-click nyo tong customize this template para ma-edit nyo siya. Dito, pwede nating i-edit yung font, pwede nating baguhin yung size, saka yung color, pati yung background color ng pinaka-templates, pwede nating baguhin. Ganun din yung mga images dyan, pwede nating i-delete or pwede nating palitan. Depende sa branding mo. So, inopen ko sa kabilang side yung ChatGPT kung saan andun yung ginawa nating content or yung sinuggest na content ni ChatGPT. Tapos, ika-copy-paste lang natin siya from ChatGPT to Canva. Bali, copy-paste lang ang galawan dito. So, unahin natin yung title. Pwede nyong gamitan ng shortcut keys like Ctrl-C and Ctrl-V or pwede ring mouse. I-click nyo lang yung copy and then paste. Pag na-paste nyo na, pwede nating i-adjust yung box. Pwede nating i-drag pataas or i-stretch pa kanan or pa kaliwa. Depende sa gusto nyo. Palitan din natin yung nakasulat dito sa ilalim. Lagyan natin ng Spark Digital. Tapos ayusin lang natin yung position. Medyo ibaba ng konti. And then itong image sa baba, pwede nyo tong i-delete. Meron dyang delete icon. Or pwede rin namang palitan natin. So papalitan ko to ng sarili kong image. So i-click nyo lang dyan. Tapos punta kayo sa upload. Pwede dyan at pwede rin yung upload na nasa taas. Yung color violet. And punta na kayo sa computer nyo, piliin nyo kung ano yung image na gusto nyong ipalit. Lahat ng mga uploaded nyo images, dito yan pupunta sa left side. And pag ikinilik nyo yan, automatic, napupunta na siya dun sa ginagawa nating template. Ang gagawin nyo lang is i-drag papunta dun sa box at automatic na mag-fit in na siya doon sa loob ng frame. Papalitin din natin itong image na may flower base. So punta lang kayo dito sa left side, hanapin nyo yung elements. Tapos, i-search nyo lang sa taas ay business kasi pipili tayo ng elements na related sa business. Sa taas, meron kayong options. Pwedeng all, pwedeng sa photos lang kayo maghanap, graphics, charts, or videos. Depende sa gusto nyo. Pero ako, sa photos ako maghahanap. While scrolling, may makikita kayong images na merong yellow crown. Ibig sabihin nun pro account yon. Doon tayo sa walang yellow crown. Kasi free yun, pwede natin gamitin. So, yun yung napili ko, yung image na yon. Tapos, pag kinlik mo yon, automatic siyang pupunta doon sa template natin. And now, papalitan naman natin yung color ng ating template. Pag kinlik mo doon sa green, sa taas may mag-a-appear na circle na color green. Tapos, sa left side, lalabas lahat ng different colors. So, pumili ka kung ano yung color na gusto mo. Depende sa branding mo. Ang pipiliin ko ay soft
pink tones. So, habang kiniklik mo yung mga kulay dyan, mapapansin nyo sa template nyo, nagbabago-bago din yung kulay niya. Kung gusto nyong i-apply sa lahat ng pages ng template nyo, yung color na napili nyo, balik lang kayo sa left side. Tapos sa ilalim, may makikita kayong change all. I-click nyo lang yon. Pag in-scroll up nyo, makikita nyo lahat ng pages nyo ay pare-pareho ng soft pink yung kulay. Hindi na visible yung title dahil nagpalit nga tayo ng color ng background. Pareho na kasi silang light color. I-click natin yung letter A sa taas para mapalitan natin ng color. Tapos, sa left side, lalabas ulit yung mga colors. Pipili tayo ng medyo dark color para makita yung title. Tapos, i-click lang natin sa ilalim yung change all para mag-apply sa buong pages ng template. And then, kung gusto nyong baguhin din yung font, pag kinlik nyo yung nasa taas, lalabas din sa left side yung lahat ng fonts na pwede nyong pagpilian. And then yung font size, pwede nyo ring baguhin, nasa taas lahat. Tapos kung gusto nyong baguhin yung alignment, gusto nyong gawing sa center, meron din tayo niyan, parang Word document lang. Tapos, yung spacing, meron tayong letter spacing, pwede nyo i-adjust, pati line spacing. And then, pwedeng gawin nating bold. Ayan, mas magandang tingnan. At hindi pa pala natin na fit yung image kanina, so i-adjust lang natin. Ayan, okay na. And then, itong table of contents, syempre, kung ayaw nyo kung meron kayong elements na ayaw dyan, pwede nyo i-delete. Tapos, pwede nyo, yung inyong brand name, pwede nyo i-duplicate tulad ng ginagawa ko. And then, i-drag nyo lang pababa. Tapos, etong table of contents, papalitan nyo yan. Depende kung ano yung title ng mga pages nyo. Tapos dito sa page footer, pwede nyo i-delete yung isa dyan. Tapos yung isa itira nyo, tapos baguhin nyo. Pwede nyo ilagay yung website nyo dyan. Kung meron kayo, or name ng store, or yung FB page nyo. Tapos yung content, halimbawa ito sa introduction, i-copy-paste lang natin papunta sa Canva from ChatGPT. Pwede nyong gamitan ng mouse, or pwedeng Ctrl-C and then Ctrl-V. Tapos etong picture ng babae, papalitan natin ng sarili kong picture. Kasi etong page na to ay introduction about the author. So, pipili ako dito sa left side. Ito yung mga na-upload ko na dati. Pag kinlik ko yan, ayun, boom. Automatic, napalitan na yung picture. Ida-drag nyo lang ng konti para mag-fit in doon sa frame. Hindi ko natatapusin ang pag-edit sa lahat ng pages kasi sobrang dami nito, matatagalan tayo. So, ang gagawin na lang natin is, halimbawa, tapos na tayo sa pag-edit, punta lang tayo sa upper right side ng ating Canva, makikita nyo doon may share button. I-click nyo lang yon and then makikita nyo may download sa baba. Click nyo lang yung download and then sa taas sa file type, piliin nyo yung PDF standard. So yan, yung ating ida-download ay 1 to 9 pages. Tapos i-click nyo lang ulit yung download. So yan, downloading na siya. At ito na yung itsura ng ating PDF file na ebook. By the way, pwede rin kayong mag-edit from your mobile phone. Pero kung gusto nyo ng mas mabilis at mas madali, edi mag-laptop kayo or desktop kung meron naman kayong available. So ngayon, gagawa naman tayo ng mock-up photos para sa ating ebook para magmukha siyang realistic at professional. So babalik tayo sa Canva and then sa right side may makikita kayong apps. I-click nyo lang yung apps tapos sa baba may makikita kayong mock-up. So i-click nyo lang yung mock-up. So lalabas lahat ng different mock-ups. Merong display para sa tablet, sa iPad, sa phone, sa desktop or laptop. Meron din sa mga mugs, notebooks. Ang dami-dami yung pagpipilian. Sa mga tablets tayo pipili. So, ito yung napili ko. Tapos, i-click lang natin yan. Pag na-click mo yan, i-hit mo lang yung select. And then, upload file. So, pipili ka from your computer or kung meron ka na sa Canva ng image na pwede mong ilagay. Okay, tapos, i-click mo lang yung save mockup and then may lalabas dyan. Piliin mo yung download. So, eto na, naka-download na ang ating mockup. Etong ginamit ko na pang mockup, ito yung nasa page 1 natin sa PDF. So, ang tanong, paano ka nagkaroon ng copy niyan as JPEG or PNG? Ang ginawa mo lang kanina ay nag-save ka as PDF. So, it's either pwede nyong i-screenshot yung page 1 tapos i-save nyo papunta sa computer nyo. Pero ang ginawa ko ay nagpunta ako sa page 1, kinilik ko yung page 1 sa loob ng Canva. And then, nagpunta ako sa share button sa upper right corner. Tapos, dun sa file type, pwede nyong piliin it's either yung JPEG or PNG. Tapos, sa bandang baba, makikita nyo dun yung page. Ang isinali ko ay yung current page, which is page 1, para yun lang ang madadownload. And then, i-click nyo na yung download.
So, tapos na tayo sa product design. This time, tuturuan ko naman kayo paano mag-sign up sa Rocket.ph para dun kayo magbenta ng inyong digital product. Free lang ang pagre-register sa Rocket.ph, pero a 10% commission is deducted from each sale you make. Kung makikita nyo, andyan din si Chinkitan kasi siya ay nag-conduct ng mga webinar in partnership with Rocket.ph na nakafocus sa topics gaya ng digital product selling strategies. Andyan din si Juan Carlos Labajo kasi siya ay isa sa mga co-founder ng Rocket.ph. Okay, so click join to create a new account. And then you can log in with Google, log in with email, or with LinkedIn. So we will choose Google. And then makikita nyo sa taas yung services, products, and become a Rocketeer. And then sa tabi niya, meron dong avatar. And then sa baba, i-click nyo lang yung edit rocket ship. Makikita mo rin sa pinakataas yung rocket ship link mo. Tapos yung profile na avatar, palitan mo ng sarili mong picture. Make sure na professional yung dating at eye-catching. Pero yan lang ang pipiliin ko kasi sample lang naman to. And then, fill in your details, your name, your surname, and then yung about you. So, i-check natin yung sa akin, kopyahin na lang natin. Puntahan natin yung aking existing na Rocket PH profile. Yan, i-copy na lang natin para hindi na tayo matagalan. Tapos, i-paste natin dyan. And mag-add daw tayo ng up to 5 cover photos. Click lang yung add image, and then, ayun, mag-import ka from your computer. So, yan. For example, yan yung sa akin. And, pwede namang hanggang 3 lang kung gusto nyo. Tapos, pwede kayong kumuha dyan ng photos dyan sa mismong nasa rocket.ph. Okay. Tapos, maglalagay tayo or mag-a-add tayo ng up to 5 roles. Kung ano ka, kung anong ginagawa mo. So, ako, ang pipiliin ko ay content creator, digital marketing, kasi yan yung ginagawa ko, at saka virtual assistant business. And then sa ilalim ay andun kung ano yung country nyo, ilagay nyo lang, tsaka yung region, city. Tapos, yung headline. Yung headline, gamitin natin si ChatGPT para hindi na tayo mag-iisip. I-type lang natin, can you suggest the best headline for my Rocket PH account? And, boom. Yan. Pipiliin ko yung pinakauna, copy lang, and then paste ko dito sa Rocket.ph. And then after that, save changes. Kita nyo, ayaw niyang masave. Meron siyang error na lumalabas kasi dapat daw less than 50 characters lang yung headline. So, tanggalin natin tong end services. Tapos, save changes ulit. So, ayan na, may pop-up message na astig, your changes has been saved. Pag may nag-visit sa profile nyo, ito yung unang makikita. So, ngayon, mag-add naman tayo ng products. Yung services, kung services ang i-offer nyo. Pero, since digital products, yan ang i-click nyo. Tapos, isa-select nyo lang na digital kasi digital product ang ibebenta nyo unless may gusto kayong idagdag na physical product. Pwede nyo gamitin yung mga template na yan kaso may bayad. Kaya mag-start from scratch tayo. Tapos yan, fill out nyo lang yan. Yung pangalan ng products nyo, tapos lalagyan nyo ng type, syempre ilalagay nyo digital downloads. Ayan, pipiliin nyo digital downloads ha, hindi physical. Kasi digital product ang ibebenta natin. And then lalagyan nyo ng description tungkol sa binibenta nyo. Tapos maglalagay rin kayo ng picture ng products nyo. And then ilalagay nyo rin yan yung URL ng product nyo, ng digital product nyo kung saan siya nakasave. Kung sa Google Drive ba siya, kung nasa YouTube. Basta make sure nakapublic siya. Kasi after mag-purchase ng customer, doon siya magre-redirect sa link at para ma-access niya yung digital product na pinurchase niya. And then, pwede nyo nang i-publish kung okay na or pwede namang i-save as draft muna. Tapos, pag gusto nyong i-market na yung inyong mga products, yung share button, i-click nyo lang yan para may add nyo sa description sa mga social media contents nyo. Dito naman sa socials, dito nyo ilalagay yung mga link ng lahat ng social media accounts nyo. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, or kung may Twitter kayo, pwede nyo rin ilagay dyan. And dito naman sa design, pipili kayo kung ano yung gusto nyong design ng store nyo. Halimbawa, itong pinili nyo, ito yung magiging itsura niya. Pag ito naman, ito yung magiging itsura ng store nyo. So, depende kung ano yung trip nyo. Dito naman sa Rocketeer dashboard, makikita mo yung iba't ibang sections or features katulad ng may rocket ship para naman to sa mga products mo. Orders, listahan naman to ng mga orders na na-receive mo. May wallet naman para sa earnings more available balance at marami pang iba. Ito yung tanong nung iba. Paano kung sobrang busy ka sa life at wala ka talagang time para mag-create at mag-design ng sarili mong digital products? Or talagang wala sa linya mo ang pagdi-design? Don't worry kasi I got ya.
I have a ready-to-sell digital product bundle na pwede mong simulan agad-agad. May online courses, ebooks in different niches, Canva templates, planners, and trackers at marami pang iba. Pwede mong i-edit na lang, lagyan mo ng sarili mong brand name at sell it as your own. Ganyan din ako nagsimula noon. Nagre-resell lang ako ng digital products ng iba at kumikita with minimal effort. So kung gusto mong simulan agad-agad ang digital product business mo kahit busy ka, eto na yung pinaka-shortcut mo. Lastly, I want to dive into something that not a lot of people really talking about. And that's how to actually get sales. Ayoko na gumawa lang kayo ng digital products, tapos iiwan nyo lang, walang mangyayari. Gusto ko kumita kayo at tulungan kayo kung paano mag-grow ng totoong online business na pwedeng maging 6-figure in less than a year. Pwede kang gumawa ng pinakabonggang digital product, pero kung walang nakakaalam na meron ka niyan, ay baliwala din. So, kailangan natin siyang i-promote, and good news is, hindi mo kailangang maging sikat or magkaroon ng million followers to start earning. That's one of the biggest myths out there. Sa panahon ngayon ng social media, kahit 0 followers ka, pwede kang maging successful, basta may strategy ka. So, today, I'm sharing with you the 2 strategies that you can use. Number 1 is short-form content, and number 2 is long-form content. Let's start sa short-form content. Dito papasok ang mga maikling videos like sa TikTok, Shorts, or Reels na nagpe-present ng problema ng market mo and how your digital product solves it. Pwede ka rin gumawa ng content na relatable sa audience na gusto mong i-reach. Let's say, mami ka, at ang digital product mo ay tips about mental health for moms. Pwede kang gumawa ng page na nagpo-promote ng quotes, mommy tips, real-life struggles, kahit faceless or showing your face, your choice. Basta ang goal mo is to start connecting with your community. At sure ako na meron na rin gumagawa niyan. Pero that's okay. Ibig sabihin, may market na. Ang gagawin mo na lang ay product scrolling. Look for successful creators sa niche mo. Huwag mo kopyahin ha. Pero pwede kang ma-inspire. Tingnan mo kung ano yung nag-viral at gawan mo ng sarili mong version with your own twist. So, ayan, you now have everything you need para makapagsimula and start marketing sales with your digital products. Kung may question kayo na hindi ko na-cover dito, i-comment nyo lang sa baba. And I will make sure to reply or I'll include your question to my next video. And syempre, if you found this video helpful, paki-like and subscribe naman para makagawa pa ako ng free more content like this. See you on my next videos. Bye!